Stay down. Final warning. I could do this all day. Hello streamers, ano-ano kaya ang mga detalye at references ang hindi mo napansin sa istorya na nagbigay sa atin ng kagulat-gulat, kalungkutan at sorpresa? Ating balikan ang pelikulang Captain America Civil War. Before we begin, you can comment down below to join in my custom shoutout. Nagsimula ang pelikula sa taong 1991 sa Siberia. Narito tayo sa loob ng isang pasilidad kung saan naroon rin si Bucky Barnes na kinokontrol ng ilang mga salita. Sinabi ng mga writers na nilagay nila ito sa lingwaheng Russian para magtunog nakakatakot, pero wala naman daw talagang itong ibig sabihin. At ito na ang una nating shot kay Cap na sumisilip sa isang bintana. Para sa iba, itong pelikula ni Cap ay nag-focus sa dalawang grupo kung sinong mananalo, which is Team Cap at Team Iron Man. Pero para sa akin, ang tunay na mensahe dito sa isang Civil War ay walang panalo. Balik naman tayo kay Cap. Misyon nilang pigilan si Crossbones na si Brock Ramlow na nakita natin sa Captain America The Winter Soldier. Narito naman si Falcon, dala ang kanilang bagong drone na ang pangalan ay Red Wing. Sa comics, si Red Wing ay isang Falcon na laging kasama ni Sam. Hinabol ni Sam at Natasha ang ilang kasama ni Crossbones. Pinuna naman ni Brock si Cap sa pagbabanggit niya tungkol kay Bucky. Ito'y binigyan pansin rin niya maya-maya. Inilabas naman ni Tony ang isang memorya gamit ang BARF. At itong BARF tech ay nalaman natin na inimbento pala ni Quentin Beck na nakatayo lang pala sa likod ng stage sa pelikulang Spider-Man Far From Home. Kinumpronta naman si Tony ng isang babae na si Miriam Spencer. Base po siya sa karakter ni Miriam Sharp sa comics kung saan nawalan siya ng anak dahil sa pagsabog. At syempre, nagbabalik si General Ross na ngayon ay isang Secretary of State. Pansin nyo ba yung pwesto ng pagkakaupo nila? Lahat ng grupo na nasa kanan ay naglaho at ang mga nasa kaliwa ay naiwan. At si Tony na malayo sa kanila tulad ng nangyari sa kanya na malayo rin sa ibang Avengers sa pelikulang Avengers Infinity War. Pansinin po natin ang ilang casualties. Sa New York, 74 casualties. Project Insight, 23. Sokovia, 177. Lagos, 26. Lahat-lahat, merong 300 casualties. At ang balik nito sa kanila ay ang Sokovia Accords, kung saan base rin sa comics na kung saan rehistrado ang lahat ng superheroes at kukontrolin sila sa ilalim ng gobyerno. Dito natin nakilala si Helmut Zemo na hawak ang ilang papeles na galing sa Russian Army na pagmamay-ari ni Karpov at hanggang sa lunurin niya si Karpov. Narito naman si Vision at binigyan tayo ng casualty equation. Our very strength invites challenge. Challenge incites conflict. And conflict breeds catastrophe. At sinabi naman ito ni Tony sa kanila. We dropped a building on him while we were kicking ass. Ito rin yung sinabi ni Crossbones kay Cap. This is for dropping a building on my face. At hanggang sa matanggap ito ni Cap. Sa libing ni Peggy, narito rin si Sharon Carter, ang pamangkin ni Peggy. Even if the whole world is telling you to move, it is your duty. Gaya ng sinabi ni Black Panther at Iron Man kay Cap. Move, Captain. Move! It wasn't him! Sinabi naman ito ni Natasha kay Cap. Staying together is more important than how we stay together. Nagre-representa na ang pagiging man out of time niya ay parang naging sumpa sa pelikulang ito. Ito naman si T'Challa na ginaganapan ni late Chadwick Boseman, RIP, na nakikipag-usap sa kanyang ama. Ito ang kinamatay ng kanyang tatay. Ang kanyang sinabi ay tumutukoy sa lugar kung saan naroroon ang kanilang mga ninuno. My culture. Death. It's not the end. You reach out with both hands and bust and Sekhmet. They lead you into the green belt where you can run forever. Ito rin yung sinabi niya sa What If series. In my culture, death is not the end. At minsan na rin nabanggit ni Taweret sa Moon Knight series. Consciousness exists. Yeah. Like the ancestral plane. Oh, just gorgeous. Ito naman si Bucky na nagtatago. At napunta tayo dito sa apartment. Dinakpan ni Cap ang isang bomba gamit ang kanyang shield upang tulungang makatakas si Bucky.
At ito ang isang napakagandang introduksyon. Napunta tayo sa habulan. At hanggang sa arestuhin sila ni Rhodey. Itong kinulong muli si Bucky at kinumpiska ang ilan nilang kagamitan. Sumasalamin rin na binabawi na ni Tony ang shield ni Cap sa huli. Sinubukang kumbinsin ni Tony si Steve para pumirma sa Accords. Kinontrol naman ni Zemo si Bucky. At nagsanhi ito ng matinding gulo. Sa huli ay iniligtas pa rin siya ni Cap, gaya ng ginawa ni Bucky sa kanya, at binulgar ito ni Bucky. Because I'm not the only Winter Soldier. Nalaman natin na isa lang siya sa mga 6 na Winter Soldier. At napunta tayo dito sa Queens. Nakilala natin si May, ang tiyahin ni Peter Parker, ang ating Spider-Man. Ito naman si Wanda, pinipigilan si Vision hanggang siya ay bumagsak pababa. Pansin natin na tinagkalikap ang logo ng Avengers sa kanyang suot. Dito naman tayo sa airport. At heto na ang ating Spider-Man. Siyempre, narito rin ang ating Ant-Man. At ang laban sa pagitan ng dalawa ay nagsimula. Nagtulungan naman si Ant-Man at Hawkeye na halos kapares din na nangyari sa comics hanggang sa sumuot si Scott sa armor ni Tony. At ito ang rason kung bakit in-upgrade ni Tony ang kanyang nanotech armor. Nakilala ni Hawkeye si Black Panther. We haven't met yet. I'm Clint. I don't care. Ginamit ni Rhodey ang Sonic Blast, ito rin ang ginamit na Sonic kay Hulk noon. At nakita rin natin ito sa Spider-Man Far From Home. Samantala, tinamaan si Rhodey ni Vision. Sumama si Tony kay Cap at Bucky hanggang sa malaman ni Tony ang tunay na nangyari sa kanyang mga magulang, kung saan si Bucky ang may gawa. At binulgar ni Cap na alam rin niya ito, itinago lang niya. Dito naman muntik na masira ni Bucky ang arc reactor ni Tony hanggang sa masira ni Tony ang kanyang braso. At itong bago niyang armor ay kayang madetect ang mga susunod na galaw ng kanyang kaharap. At sinabi ni Cap ang kanyang paboritong linya. I can do this all day. Yeah, I know. Pansinin natin ito. Ito ay kaparehas ng classic Civil War cover. Inalis ni Cap ang maskara ni Tony pero imbis na sa mukha, doon niya pinatamaan sa kanyang arc reactor. Habang ito naman si Zemo, pinigilan ni T'Challa na patayin ang sarili niya at siya ay magbabalik sa Falcon and the Winter Soldier series. Narito rin ang ating nag-iisang Stan Lee. At nakita natin itong flip phone na ginamit rin sa Avengers Infinity War para tawagan si Cap. Ang post-credit scene ay ibinalik muli si Bucky sa isang icy capsule sa Wakanda. At ito naman si Peter. At ang huling akto ay ipinakita na nakawala si Cap sa kulungan at tinulungan ang iba. Kita nyo ba? Walang nanalo sa kanilang dalawa. Parehas mahina sa una, parehas nilang nasaktan ang kanilang mga kaibigan dahil lang sa kanilang pagkabulag para maghanap ng rason. Sa totoo lang, si Natasha ang nagsilbing tagamulat sa kanilang dalawa. Pero hindi sila nakinig. Kaya natalo ang Avengers sa Avengers Infinity War. Ano kaya ang masasabi mo sa pelikulang ito? Comment lang kayo dyan sa baba at sumali sa aking custom shoutout. Huwag kalimutan mag-iwan ng like, subscribe ka na sa aking channel, buksan mo ang notification bell. Kita-kita tayo sa susunod. Okay, Tiny Dude is big now. He's big now.